So yun guys, pag-usapan naman natin ngayon kung bumili kayo ng beat, ito mga kailangan. Pero hindi naman required, disclaimer lang. So ipapakita ko sa inyo mga boss, mga paps, kung anong mga kailangan. Ito unang-una is matting. So dito kita nyo naman, mukhang bago pa rin yung nasa ilalim kasi medyo maselan ako sa nanggaling na sa sasakyan kaya matting ka agad. Tapos nilagyan ko na rin ng sticker dito kasi minsan dami ko nilalagay na gamit dyan. So dito naman tayo sa gauge panel. Actually, ginawa ko dyan, buo siya na nilagyan ko ng PPF or paint protection film. So para saan ba yan? Para hindi ka agad mag-crack ng dahil sa UV rays kahit maarawan. Pero syempre, ililim pa rin natin. So ito na yung naka T15 na flasher or winker bulb. Para sipagin naman tayo mag flasher. Yung iba hindi nagpa-flasher eh. So dito pati sa susian meron din siyang cover. Actually lang mura ito. Kasi kadalasan na nagagasgas dito katulad ng mga luma kong scooters, lagi kong naisasabit. Pinakamahalaga sa lahat ng inyong bibilhin para sa Beat version 3 is gantong tapaluto sa harapan. Kasi ito makikita ninyo extended siya, mahaba. Dito binutasan ko siya ng 3. Papainit lang kayo ng pambutas na kahit screw, tapos yan na, or kahit alambre basta medyo maliit kasi maliit din naman yung screw. Pag malaki baka mamaya hindi nyo na may ilagay yung pag-screwhan nya. So bali binilang ko na rin ito nung Loctite kasi yun yung parang nagpapatigas dun sa screw na yun kasi baka matanggal, kaya parang weld. Tapos i-check natin dito, makikita nyo dito, sobrang iksi ng kapaludong stock. So napansin ko kapag umaandar ako, yung tubig pumupunta dun sa chassis kaagad. So bababa yan, madali pa lang magkalawa yung chassis kasi walang sumasalo ng tubig diretso. So ito na yung sasalo, ito yung extended na yan. Wala nang lulusot dyan. So actually dagdag pogi points pa siya, humaba yung So syempre kung merong front fender, meron din sa pang rear. So ito galing Indonesia, mag-search lang kayo sa Beat Deluxe fender. Tapos ito, dito lang siya nakakabit. So nilagyan ko na rin ng 3M dito sa paligid kasi kadalasan sa version 2 noon, nabubutas yung airbox, gumagasgas. Kung makita nyo, yan yung 3M. Tapos kung bibili kayo nito, tandaan nyo lagi, dapat laging mahigpit ito. Kung meron kayong Loctite, lagyan ninyo kasi nahulog na ito dati, kaya dapat maayos pagkakalagay. Syempre front and rear, naka T15 na LED bulb, tapos pati sa brake lamps meron din tayo. Ayan, kaya visible na visible tayo sa umaga kahit sa gabi, kitang kita yan. Ngayon sa plate light, ito maganda din, color white. So punta tayo sa upuan. Actually bumili ako ng pad kasi sobrang sakit talaga sa puwet nitong foam ng Beat. Ito buksan natin. Yan yung laman ng foam pad. Actually kahit na maarawan yan, mainit na yung upuan, ito hindi pa. Parang malamig lagi. Ito, compare natin yung foam. Layo, sobrang lambot. Nasanay kasi ako sa medyo malalaki from PCX 160. Kaya bumili tayo ng ganito. Lumapat din sa puwet natin. Tapos pansin ko rin sa Beat version 3, medyo maiksi siya. Binilang ko na rin siya ng solid na monorack na ganito. Makita nyo, sobrang solid, di ba? Kasi ang problema kapag kapag sinusundan ka ng ibang sasakyan, feeling mo ang lapit-lapit nila agad eh. So ito, parang may space sila. Matakot silang banggay ka sa likod. So next, dinagdagan ko na rin dito ng meron siyang charging. So itong binili ko, meron na rin siyang voltmeter para makita ko yung status ng baterya. So baka sa mga next, baka magpalit din ako ng pipe
Kasi pansin ko dito sa Beat version 3 baka pigil siya, meron siyang catalytic doon sa ilalim eh. So baka mag open pipe tayo dito tapos ipaparemap natin kasabay na rin nung bagong fly balls. So yun, para lumakas. So dito mga boss, actually sinusubukan ko talaga itong beat kasi titingnan ko anong talaga yung top speed niya. Talagang sagad talaga 105. Tapos yung fuel consumption niya, actually medyo matipid siya, hindi siya makalas. Nung una makalas siya. Pero ngayon nung medyo tumagal-tagal, sobrang tipid niya. Problemado ako kung paano ubusin yung 4 liters. Actually, parang yung 4 liters na halos nakaka 200 kilometers din siya. So, sobrang tipid na yun mga boss. Kasi 4 liters lang yung karga nito pero ang layo na pupuntahan. Kaya ang susunod na gagawin ko dito, medyo papakalas muna siya siguro. Bibilang natin siya ng open pipe tapos remap. Medyo kailanganin natin kasi yung power mag-overtake. Minsan nakakaalangan kasi mag-overtake kasi ang hina ng arangkada. So pwede nyo naman i-comment kung anong magandang open pipe or power pipe para masubukan natin. Tapos fly ball at paparemap ko. So recommend na lang kayo ng combination ng fly ball. Bali yun lang mga paps mga boss para may prepara ko lahat bago mag-remap. Salamat sa panonood.